Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pagkatapos ng magandang performance ni Andre Jackson Jr. laban sa OKC Thunder, ayon mismo kay Austin Rivers, kung sasamahan pa raw ni Jackson Jr. ng jumper at kung siya'y makakatira from the 3-point line, siguradong siya'y makakatanggap ng $100 million. Ayon kay Rivers, importante ang mga defender kaya palagi silang nasa loob ng court at kaya importante yan sa isang kupunan. Kaya siguradong yun na lang daw ang kulang sa kanya, yung mga jumper, mga mid-range at mga shooting from the 3-point line. Aba siguradong siya'y magkakaroon ng malaking payday sa isang kupunan. Si Andre Jackson Jr. nga ho ang naglimita kay Shai sa kanilang laban sa NBA Cup Finals mga idol. Kaya hindi nakaarte ang OKC Thunder. Sa ibang balita naman, kahit na maganda na sa ngayon ang ipinapakitang numero ni D'Angelo Russell, hindi pa rin niya nangangahulugan na siya iligtas na sa trade. Ayon mismo kay Jovan Buha ng The Athletic, sa ngayon nasa kay Rui Hachimura lang, Russell, Jared Vanderbilt and Gabe Vincent ang pupwedeng i-trade ng Los Angeles Lakers. Subalit mayroong malaking posibilidad na itong si Rui Hachimura ang maiiwan sapagkat para mismo raw sa Lakers, ito'y kanilang isasama sa kanilang long-term plan sa kanilang kupunan. So definitely, nasa tatlo na lamang mga idol, kay Vanderbilt, kay Russell at kay Gabe Vincent. Mabuti ngayon si Russell mga idol, maganda ang numerong na ibibigay niya para sa kanyang team kahit papano tataas ang kanyang value sa trade market. Balitang Denver Nuggets naman tayo, hindi pa sigurado ang Nuggets mga idol kay Michael Porter Jr. na kanilang isasali sa trade market dahil sa ngayon sila'y nangangamba na mababa lamang ang value nito dahil sa mga nakaraang injury niya at kung ito'y kanilang ititrade ay liliit pa yung kanilang kupunan kung kanilang kukunin si Zach LaVine. Pero ayon kay Mark Stein, ang magandang gawin dito ng Denver Nuggets ay i-trade si Porter Jr. sa mga star caliber na malalaro. Halimbawa sa Atlanta Hawks kay DeAndre Hunter at kay Bojan Bogdanovic. Halimbawa kung sa Brooklyn Nets naman, ang tandem na Cameron Johnson and Dorian Finney-Smith. Yan ang mga halimbawa mga idol kung hindi nila makakuha si Zach LaVine. Sa ating huling balita naman, itong Golden State Warriors ay gugustuhin ng i-trade na lamang sina Brandon Podziemski and Jonathan Kuminga. Ito'y kasunod ng kanilang nakakagulat na pagkatalo laban sa Memphis Grizzlies. Ngunit ang malaking pagsubok para sa Golden State Warriors ay kung mataas ba ngayon ang value ni Podziemski dahil nga sa kanyang hindi magandang performance sa season na ito. Maganda pa sana noong off-season, mataas ang kanyang value. Ngunit ngayon mukhang mababa na lang ito. Si Kuminga po pwede pa yan. Ngunit kung tandem ito mga idol, nasa Warriors na at sa kupunan na kanilang magiging trade partner, magdedepende yung kanilang negosasyon. Para sa inyo mga idol, kung kayo ang magiging GM ng Golden State Warriors, sino ang ipapalit nyo kay Podziemski at kay Kuminga? I-comment lang yan sa comment section.